ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na ba talagang natapos ang relasyon ni Lineth at RJ? Ngayong nagkabalikan na sina Claire at RJ. Paano na si Annalyn? At ang pangako ni RJ kay Annalyn tungkol sa pamilyang gusto nilang mabuo. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nagpunta si Giselle sa Apex dahil may meeting siyang dapat atenan. Iniutos ito ni RJ sa kanya dahil si RJ naman ang CEO ng Apex. Binigyan si Giselle ng isang posisyon ni RJ na kahit hindi man mataas ay nakakatulong pa rin si Giselle sa ospital. Gusto ito ni Giselle dahil gusto pa rin naman niya na maging parte ng Apex at gusto pa rin niyang tumulong sa ospital sa kahit anong paraan na alam niya. Hindi ito nakakababa ng pride niya. Nabalitaan ito ni Morgana mula kay Olga. Ano? Andito si Giselle? Ano na naman ang ginagawa ng babaeng yan dito? Wala na siyang kadala-dala. Ilang beses na siyang napahiya. Sumagot si Olga. Ma'am Morgana, relax ka lang. Masyado naman kayong hyper. Sinabi ko lang naman na nandyan siya. Parang tumaas agad ang presyon niyo. Tinitigan ni Morgana si Olga. Umalis na si Morgana para hanapin si Giselle. Katatapos lang ng meeting, inabutan ni Morgana si Giselle sa conference room. Nagtaas ng kilay si Morgana at nagsalita. Giselle, anong meeting ito? Baka nakakalimutan mo. Banned ka dito sa Apex. Nagpaalam si Giselle sa mga kausap niya at hinarap si Morgana. Hello Morgana, nasurpresa ba kita? Para sabihin ko sa iyo, yung pangbaban sa akin sa Apex, wala nang bisa. Magmula nang maupo ang kapatid ko bilang CEO of Apex. Baka nalilimutan mo, ako ang dating CEO at ako ang mag-endorse ng mga trabaho sa new CEO at sa mga tauhan ni RJ na dati ko rin namang tauhan. Wala akong dapat na ipaliwanag sa iyo at lalong wala akong dapat ipagpaalam sa iyo. Kaya umalis ka na sa harapan ko at dadaan ako. Baka matapakan pa kita. Binangga ni Giselle ang balikat ni Morgana habang paalis. Walang nasabi si Morgana pero nakataas ang kilay niya habang nakatingin kay Giselle. Naglakad-lakad si Morgana sa Apex. Hindi pa niya nababalitaan ang tungkol sa pagbabalikan ni Claire at RJ. Napansin niya si Claire. Natatandaan niya na may atraso pa sa kanya si Claire dahil nakipagkampihan si Claire kay Lineth imbes na sa kanya. Tumaas na naman ang kilay ni Morgana at nagsalita ng malakas para marinig ni Claire. What's happening here today? Bakit ang dami pakalat-kalat dito sa Apex? Narinig siya ni Claire pero dinedma lang siya nito. Nang asar ulit si Morgana. Ikaw babaeng pongka na pakalat-kalat dito sa Apex. Wala ka bang naririnig o sadyang nagbibingi-bingihan ka lang? Lumingon si Claire nang nakangiti. Halata sa kanyang masaya siya sa araw na ito dahil nagkabalikan na sila ni RJ. Morgana, ayokong masira ang araw ko kaya pwede ba? Huwag kang lalapit sa akin. Nagtataka si Morgana. Hindi ako lalapit sa iyo, babaeng pongkan. Pero talaga, kahit sino masisilaw at tatanawin kung sino ang dumaan dahil sa kulay ng damit mo. Sumagot ulit si Claire. You know what, Morgana? You can say whatever you want to say. But I won't let that bad energy affect me. Not now, Morgana. Now that I am happy and in love. Nagtataka si Morgana at kinakabahan sa sinabi. Napatanong siya bigla. In love? Anong ibig mong sabihin? Napangiti si Claire. Siguro naman sa dami ng makakabalita malalaman mo rin. Pero sa ngayon, wag mo akong istorbohin sa pagmo-moment ko. Imbes na masaya ako baka mainis pa ako dahil nakita kita. Nagpaalam na si Claire para makaiwas sa bad vibes. Gusto niyang hanapin si Annalyn para makausap tungkol sa pagkabigla nito tungkol sa relasyon nila ni RJ. Nagtataka si Morgana nung iwan siya ni Claire. Unti-unti na ngang lumalawak ang balita sa Apex hanggang sa makarating kay Doc Ray. Hindi naman makapaniwala si Ray kung totoo ba ang narinig niya mula sa marites ng Apex dahil ang alam niya ay si Lineth pa rin ang mahal ni RJ. Pero bakit bigla naman atang nagbago ang isip ni RJ at nakipagbalikan kay Claire? Hinanap ni Ray si RJ. Nung makita niya, tinawag niya agad si RJ. RJ, kanina lang tayo huling nagkita pero wala ka naman nabanggit. May narinig ako mula sa nurse natin. Did I hear it right? Kayo na ulit ni Claire? Nakangiti si RJ. Mabilis ang sagot niya. Yes, Ray. As of today,
We're officially together. Nabigla si Ray. Ganun kabilis? I mean, kailan lang kayo nagkita ulit? Pero ang pagkakaalam ko ay si Lynette pa rin ang mahal mo. So bakit parang bigla atang napunta kay Claire ang pagtingin mo? Nagpaliwanag si RJ. Siguro dahil mabilis lang talaga magbago ang tao? O sabihin natin, kung mahal mo ang isang tao ay mas pipiliin mong maging malaya na lang siya kaysa pigilan mo ang taong mahal mo sa bisig mo na hindi ka rin naman pala kayang mahalin dahil hindi naman pala sila masaya. Ang lalim ng sinabi ni RJ na hindi maintindihan ni Ray. Pero pare, paano si Annalyn? Naipaliwanag mo na ba sa kanya? Nalungkot ng kaunti si RJ. Yun nga ang problema ko pare. Nabigla si Annalyn sa desisyon namin ni Claire. Pero susubukan ko siyang kausapin. Tinapik ni Ray ang balikat ni RJ. Kung saan ka masaya pare, susuportahan kita. Kung si Annalyn naman ang pinoproblema mo ngayon, alam mo naman kung gaano kabait yung anak mo na yan at sigurado ako, maiintindihan ka niya kung bakit mas pinili mo si Claire kesa sa nanay niya. Masasaktan yun ng kaunti kasi maaaring iniisip niya na mabubuo na sana kayong pamilya pero sa pangarap na lang pala ito mangyayari. Matalino si Annalyn. Malawak ang pag-iisip. Bigyan mo lang siya ng konting panahon para matanggap ito. Tumango si RJ sa mga payo ni Ray. Napansin naman ni RJ si Lynette habang pababa sila ni Ray. Nagpaalam si RJ agad. Pero sa malayo pa lang ay nakita na ni Lynette si RJ na papunta sa kanya. Kasama ni na Lynette sina Josa at siyang Susan na wala pang nalalaman tungkol sa balita. Nagulat na lang sina Chang Susan na biglang nagpaalam si Lynette at nagmamadaling naglakad palayo para makaiwas kay RJ. Hinabol ni RJ si Lynette at tinawag. Nakita yon ni na Josa at Chang Susan at nagtataka. Sabi ni RJ kay Lynette, "Pwede ba tayong mag-usap tungkol kay Claire?" Nakasimangot si Lynette. Hinarap niya si RJ. "Wala na tayong dapat pang pag-usapan RJ." Ayaw pumayag ni RJ. "Bakit wala? Nakita ko kung gaano kaapektado si Annalyn nung sabihin namin ni Claire na nagkabalikan na kami." Nakatitig si Lynette. Nagpatuloy si RJ sa pagsasalita. "At ikaw Lynette, sigurado ka ba talaga na masaya ka para sa amin ni Claire?" Sumagot si Lynette. Kahit labas sa ilong ay nagsabi siyang, "Oo naman RJ, sino ba naman ako para pigilan kayong dalawa sa nararamdaman nyo? Masaya ako para sa'yo. Kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Ang tungkol kay Annalyn, bigyan mo lang siya ng panahon dahil nabigla lang yon. Pero hindi yun galit. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo, kakausapin ko siya para sa inyo. Congratulations nga pala ulit sa inyong dalawa." Sabay talikod ni Lynette at iniwan na si RJ. Habang nanonood sina Chang Susan, nagtataka sila. Anong nangyari? May LQ? Nakatitig pa rin si Josa sa reaksyon ni RJ nung iniwan siya ni Lynette. At hindi rin magtatagal ay malalaman nilang hindi na naman pala mabubuo ang pamilyang pinapangarap ng inaanak niya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.